Ibrahim, oo, tama, no? Alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd, no? Sa ngayon, uh, kuwan na tayo, pang fourth day tayo ng the best 10 days of Zulhijjah, no? Like, sa case namin, nung Thursday, na nagpo-fasting po tayo. So next week, Monday, pa-fasting din yan tayo, no? Inshallah. Kunin na natin yung Tuesday, Wednesday hanggang Thursday. Kasi yung Thursday kasi yun ang 9th of Zulhijjah. The best day na kinreate ng ating Creator is the best 10 days of Zulhijjah. Itong magmula nung Wednesday pakat na Alvin. So yun yung first day ng Zulhijjah. Thursday, Friday, ngayon is Saturday. Pag fourth day siya. So ito kasi when you do the Hajj, kumpleto yung performance mo ng amal, ibig sabihin yung ibada. Kasi doon nagde-declare ka ng oneness of Creator, pagkatapos nagde-pray ka doon, and then doon nakakabigay kayo ng zakat doon. Then dito rin tayo na nagpa-fasting. Then pangalawa, panglima is Hajj. So during this day, yung 5 na yun na articles of faith pakat na Alvin, kinukumpleto sa isang ibada lang. Kaya that's the reason na yung best 10 days of Zulhijjah is declared by the Creator na best day among the day na kanyang ginawa. Yung best 10 nights naman is yung last 10 nights of Ramadan. Kasi meron doong Laylatul Qadr. Dito, ang the best day is the day of Arafah. Alam mo ba yung day of Arafah, which is the 9th of Zulhijjah, that will fall on one day before yung Eid. That is, kung ang Eid natin is June 6, June 5 yung day of Arafah. Bakit? Yung day of Arafah, yan yung time na na-forgive nung Creator, si Adam, dyan sa Arafah. Yung Arafah na yan, dyan sila nagkita ni Hawa, si Eve. So, during that time, pinakita niya rin lahat ang kanyang progeny, yung lahat ng tao na lalabas sa kanya from the time ni Habil, yung anak niya, until sa paggunaw ng mundo. Then even us, pakat na Alvin, ikaw, ako, lahat ng pamilya natin, lahat ng kilala natin, kahit isang segundo lang nalalabas dito sa earth, pinakita niya dyan sa likod ni Adam ang progeny niya. Ibig sabihin ng progeny yung lalabas sa kanya, magmula sa kanya hanggang sa paggunaw ng mundo, no? So dyan, during that time, yan yung first encounter natin sa ating Creator pakat na Alvin. Yan yung tinatawag natin ng first stage of life natin. So pag nakita doon, kahit anong gawin mo, lalabas ka dito sa earth. Pag hindi nakita yung progeny doon, kahit anong gawin mo, hindi ka lalabas dito sa earth pakat na Alvin. So yung time na yan, nag-pledge tayo na wala tayong isambahin kung hindi ang isang Creator. That's the reason bakit yung mga nagre-revert pakat na Alvin, ang tinatawag nila is rebirth. Kasi nga, initially, dyan sila nag-declare. Tapos, of course, along the way, dahil sa environment, sa family nila, so, iba po yung religion, but yung paniniwala nila, yung isang Creator pa rin. Parang ganun. So, dyan tayo, first. Ang second stage mo, pakat na Alvin, tayo, during 9th month ang pregnancy sa tiyan ng nanay natin. Then, ang third stage, itong present life natin, na naka-encounter na tayo ng iba't ibang mga issues, no? Meron ng mga COVID, meron ng MPAX, ito pinag-uusapan na natin, until na dito tayo sa Earth. So, yun yung third stage. Ang fourth stage yung during sa Barzakh life natin. After the death, may Barzakh life, yung life between the earth at saka yung day of judgment. So matagal pa yun, hindi natin alam, thousands years, million years, who knows, only God knows, no? Then yung fifth stage yung day of judgment, and then ang sixth stage yung it's either paradise or hell. Yun yung eternity, wala nang katapusan yun. So ganyan yung pakat na Alvin. Ang reason lang na mention ko, dahil ang pinaka maganda na ginagawa dito
na during first 10 days of Dhul-Hijjah is to utter yung takbir, taslim, no? Yung Allahu Akbar, yung La ilaha illallah, lahat yan ang pinaparami namin, Pakat na Alvin. Kahit nandito kami, like in between sa usapan natin, nag-utter ako ng mga takbir. Kasi yun yung pinakamaganda. Then, after nung Eid, kung kaya mo, magkurban ka. Yan na. Yan ang kurban. Kasi every yung balahibo niya, nag-aas ng forgiveness yun. Parang sinasabi niya kasi dyan, Pakat na Alvin, Bismillahirrahmanirrahim, Inna atainakal kausar, pasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. So, inna atainakal kausar, yan yung tubig na na-prepare kay Prophet Muhammad na once na makainom ka dyan, hindi ka mauhaw hanggang eternity. Inna atainakal kausar. Pero ang kanyang connotation sa present life natin is longevity of life. So, pwede mo yan siya kumbaga yun yung intention mo. Pasalli li rabbika wanhar, sabi niya. After you pray, after makasimba kayo, makasambayan kayo, maka-perform kayo ng prayer, then you make a korban. Pasalli li rabbika wanhar. Ibig sabihin nun, magkatay kayo, mag-offer kayo. So, during that time, hindi rin maintindihan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Madina sila nung time na yan. Bakit sinabi sa kanya na after you pray, magkurban kayo? Kasi during that time, hirap na hirap yung buhay nila sa Madina. Pero after 10 years, nung na-conquer niya ang Makkah, hindi niya talagang na-amaze siya na paano dumarating yung mga kurban na siya mismo ang nagkukurban. Thousands of kurban binibigay niya sa mga hujjaj, sa mga nagpipilgrim at saka sa mga tao doon sa Makkah. So, yun yung miracle. Ang kanyang connotation sa present life, Pakat na Alvin, is wealth. So, intention mo doon, dadami ang wealth mo in a lawful manner. Then, pasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Lahat, sabi niya, ng magputol ng relationship sa kay Prophet Muhammad, puputulin ng Allah ang kanyang relationship dito sa earth hanggang sa Day of Judgment. Parang yan ang connotation niya sa present life, Pakat na Alvin, is protection. So, nobody can harm you. So, isa yan sa kahit maliit lang na sura, pero malaki ang bagay. Sana kumpleto po siya. Nandiyan po yung kanya. So, ayan siya. Pinaparating po natin na dito sa June 6, dito yung Eid natin. Pero sa June 5, yung makakaya magfasting kasi it will expiate the sin from last year at saka yung next year pa. So, 2 years po yung nawawala niyan, Pakat na Alvin. 2 years yung ma-forgive na sin sa'yo. So, ganun katindi. Pero sa amin kasi, usually, hindi lang yung Thursday yung fasting namin. Kasi from the day 1 hanggang day 9, nagpa-fasting po kami, yung kung kaya. Kung hindi naman, tina-target namin yung Monday, Thursday, at saka the rest nung hanggang the 9th. Yung 9th, huwag mong kalimutan yung pang 9th day. Yung a day before Eid, yung po yun.